Mapayagol pa yung tanan mga kauray. Nah, pasensya na, medyo sinisipon po ako ngayon at may upo din. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre doon din po sa ating mga OFW, mabuhay po kayo. At Merry Christmas din po sa inyong lahat. Ngayong hapon po ay meron tayong panonoodin ng mga nakakatakot na video. At cream po ito kay Sir Crips. Subscribe niyo po ang channel niya. Maraming salamat nga po pala doon sa mga subscribe na at nag-likes. Yung hindi pa po nakakapag subscribe, pwede po kayong mag-subscribe. Saglit lang po yun, libre at wala pong bayad. Madali lang po yun. Panoorin na po natin yung video. Tara na po, isa na natin. Intro pa lang nakakatakot na. Ang Kangkwa Piting may bumisita sa isang ilog sa Thailand na kung saan ay maraming tao na di manawang nasawi dahil sa pagkalunod. Kaya naman pinaniniwalaan na may mga kaluluwang gumagala at nagpaparamdam sa lugar na ito. At sa pagbisita nga ng grupo sa lugar na ito ay sinubukan nilang mangalap ng mga patunay kung totoo nga ba ang mga kwento-kwento. อะไรวะเดี๋ยวอะไร อะไรแดงๆอ่ะ เดี๋ยวมันเสาไฟป้าทำไมมันมีแสงด้วยอ่ะ ใช่เทียบคู่เลย เดี๋ยว มันไฟแดงคู่อ่ะ ไฟแดง ตาเลย ใช่เหรอมันเป็นไฟนะ คุณมองเลยเนาะ ไม่ใช่เดี๋ยวกูขนลุกว่ะที่ทำไมทำนี่วะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย May aso nakatingin sa kanila, oh. Kulay itim. Ewan kung ano lang yan, yung parang dark figure lang o talagang aso. Kasi ano siya, parang ano nga, yung black figure nga siya. Di natin ano yan, kung ano talaga siya, pero korting aso siya. Weird, you know? Creepy. เชี่ยหมาตัวใหญ่จังวะใช่ไหมมึงเห็นเหมือนหมาจริงๆอะพี่เฮ้ยใหญ่ยังก็วัวก็ควาย มันหายไปไหนวะ เชี่ยตาแดงเลยมึงเห็นไหม Nawala, oh. Nawala yung aso. Yung dark figure na hugis ano aso. เห็นมันเนี่ยไม่ตัวเมื่อกี้อะตัวอย่างใหญ่เลยกูคิดว่ามันหมา Habang nasa tabi ng ilog ang grupo, nakakita sila ng kulay pulang ilaw sa dilim na mistulang mga mata. At maya-maya pa nga ay nagpakita sa kanila ang imahe ng isang itim na aso na may kulay pulang mga mata na halos kasing laki di umano ng isang kalabaw. Ang laki. Ang laki no, kung kasing laki na ano, kalabaw. Hindi na aso yan. Kulay pula nga yung mata, oh. Isa sa ating mga viewers na tumangging magpakilala para sa kanyang seguridad ang nagbahagi ng isang video sa atin na kuha di umano sa Iloilo. Isang gabi nang may makitang kakaiba ang mga residente na nagawa din nilang i-record sa kanilang kamera. Ano yan? Parang tao eh. Totoo kaya yan? Excuse. Sige, ano ba
Yan, nasa taas ng bubong. Kasi gaya mataya oh. Hindi ito ganun kadali Oo nga, makita. nasa taas ng bubong, Pero yung itinuturo bahay. ng mga residente ang mistulang isang tao na nasa bubong Oh, na ayon sa center ay isa di manong aswang. At tandaan nyo ang mata nating mga normal na tao ay hindi naman umiilaw sa dilim. Gayunpaman, hindi tayo sigurado kung ito ba ay totoo. Pero malaya ang laki niya para sa isang aswang. Pero nakakatakot yan. Then, yung word pa lang na aswang, nakakatakot na eh. Ano pa kayo makakita ka? comment sa ibaba kung ano sa tingin nyo ang isang ito. Oh. Nag-blink yung ano, yung kulay puti yung ano, yung mata eh. Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangking magpakilala. At ayon sa kanya, ipinasa lang din ito ng kanyang kaibigan. At makikita din naman sa video ito ang isang aswang. Oh, babae naman. Nasa bubong. Ayan. Tumutulo laway. Laway ba yun na tumutulo o anong Makikita damit? sa video ito ang tila isang matandang babae na gumagapang sa lupa at may umiilaw na mga mata. At ayon pa sa ating sender, ay kung pagmamasdan mo pati yung ano ito ng mabuti, ay mapapansin mo na lumalaki ang bibig nito. Oh. Ang itsura. Ang ating bonus clip para sa Oo. episode na ito Excited ay ko mula nito. naman kay TikTok user Jessa May Totoo Gabales. lang, hindi pa ako At nakakita ng napakaraming aswang. nagtag sa atin sa kanyang mga TikTok videos. Si Jessa May taga Bukidnon at Kaya 6 na hindi buwan ko na alam siyang kung anong nagdadalang itsura tao. ng aswang. Pero ayon sa kanya, sa tuwing sumasapit ang hating gabi, Na-imagine ko ay lang meron kaya siyang mga sinasabi ng naririnig na tunog tatanda sa labas ng kanilang bahay Ganun nga itsura sa ng tapat aswang. ng kanyang kwarto. Pero sa totoo lang, hindi pa ako talaga nakakita nun. Ngayon kasi sobrang likod ni Baby. And kanina pa sumasakit yung chan ko. Ito nga pala, naka-block na ako para safe. Then, time check tayo. It's 11:46 na time. Tapos, pakinggan niyo to. So hello guys, gusto ko lang po mag-share about sa nangyari kagabi, which is hindi lang po yung nangyari first time, kundi pang second time na yun. And yung first time po is nangyari siya dito sa kwarto ko. Ito yung bed ko, tapos Pasensya na po nakarap kayo. siya sa malaking bintana, okay? Yan. And Medyo so hindi po sumasabit. nakakaalam, ako po ay nasa second trimester, which is 6 months na po yung tiyan ko. And the reason kung bakit hindi na talaga ako dito natutulog is, eto yung papakita ko sa inyo na clip. Paminawa ninyo guys. Hindi ako katulog. Sakit yung tiyan. Paminaw. Pakinggan daw po natin. Yung ibig sabihin ng paminaw. Dalawag sa na oras guys. Paminawa. Normally, hindi ako katulog ay.
Tanawon sa oras. Malinaw na maririnig sa bidyong ito ang mistulang tunog ng isang mabangis na hayop o ng isang aso na mukhang nasa tapat nga lang ng kanyang kwarto. Oo nga, meron nga, nagka-growl. Naalala niyo ba ang bidyong ito ng buntes na TikTok user na si Jessa Megabales na nakuhanan ng tunog ng di umano'y aswang na tumatapat sa kanilang bahay tuwing gabi? Nitong nakaraan, muli siyang nag-upload ng panibagong video na kung saan ay meron siyang nai-record na mas kakaiba. Hello guys, ang kakagising lang namin and kasama ko ngayon si mama kasi nga hindi ako makatulog and ngayon nilalagdag pa ako. And alam niyo ba guys, ito na yung oras, 12:58 and di ako makatulog kasi nga nilalagnat pa ako ngayon. And tanong ko lang guys, kung meron po bang baboy na palaboy-laboy sa ganitong oras, mga 12:58 po. And guys, take note, wala Meron po naman. kapitbahay namin na Meron naman, lalo sa mga bundok. Kasi yung doon, meron din kasi ako ng ng bukid. Yung nasa bundok. Yung kapitbahay namin may alagang baboy, yung mga baboy. Minsan mga madaling araw na gumagala yung mga baboy na yun. Kasi ano lang sila hindi naman sila nakakulong Wala silang tali. Kaya pag sila ay nagugutom, gumagala yung naghahanap ng pagkain. Kaya doon sa amin, hindi na ako nagtataka na mayroong ganyan kasi may mga nag-aalaga ng baboy doon. Saka ang kadalasan mga kulay ng baboy doon, kulay itim kasi nga native. Kaya kung sa madilim na hating gabi, makakasalubong mo yun, mapapagkamala mong aswang kasi kulay itim siya. aga dito ng baboy. Pakinggan niyo po ito. Ang baboy. Ay, na, uy. Nihiro na. Bukod sa maririnig mo sa bidyong ito ang pagkahol at pag-alalong ng mga aso, maririnig din di umano ang mistulang tunog ng isang baboy na nasa tapat lang ng kanilang bahay. Pero ayon sa kanya, wala naman di umanong nag-aalaga ng baboy malapit sa lugar nila. Ang bidyong ito ay mula kay YouTube user Ilongga Guapa at ang bidyong ito ay kuha isang gabi nang makarinig siya ng mga tunog na mistulang tunog ng di umano isang tiktik.
amin naman noon, kasi yung bahay namin, although hindi naman namin talaga bahay yun. Pinatira lang kami doon nung asawa ng tiyahin ko. Bali, tiyahin ko na rin. Doon kami pinatira. Yung bahay mataas. 2 palapag siya. Yung sa baba, kalahati lang ang may dingding. Ganon din sa taas. Kalahati rin ang may dingding. Kaya pag sa hating gabi, yung mga kwago naman ang pumupunta doon sa amin. Doon mismo sa loob ng bahay. Doon sa kalahati na walang dingding. Doon sila nag-iingay. Parang natutuwa sila na may nasisilungan sila. O minsan iniwan kami ng kayong magkakapatid. 3 kami. Iwan kami ng mga gulang namin kasi pag araw ng linggo, umaba ng bundok yung mga magulang namin para kumuha ng makakain namin sa loob ng 1 linggo. Kasi bawat linggo yun bumaba sila. Kumbaga yung bibili nila ngayong araw na itong linggo, pang konsumo namin yun sa buong 1 linggo naman. Kaya sila, kasi malaylayo din yung pinakabayan eh. Kung umuwi yun, minsan nating gabi na. Kaya kami 3 ng magkapatid na naiiwan doon. Mga bata pa kami noon, siguro akong pinakamatanda. Mga nasa 11 siguro ang edad ko noon o 13 ganun. Kami 3 lang nandun. Wala kami kasamang matanda. Pero nasanay na kami dun sa mga... Sa una matatakot ka kasi hindi ka pasanay. Sa Naalala ko pa noon pagka yun nga, kaming 3 lang. Ating gabi na, wala pa yung magulang namin. Pag nagunihan yung mga kuwago doon sa may namin, sa may bahay namin. Nagsisiksikan na kami sa isang sulok niyan. Kasi kasi nga yung unang gabi namin doon. Kahit yung maka-1 linggo na kami, ganun talaga. Talaga nagsisiksikan kami doon sa isang sulok pagka narinig na namin nun. Kasi nga natatakot kami. Pero nung kalaunan, nasanay na kami. Kaya nga nun, pag narinig pa lang namin na kumahol na yung aming aso, at may parang sigaw na, alam namin kung sino yung dumating. Yung mamagulang namin. Kaya tuwan-tuwa na kami nun. Kasi may makakasama na kami. Idyong ito maririnig na ang isang kakaibang tunog na madalas niya di manong naririnig tuwing gabi. Kaya naman pakiramdam niya ay para siyang sinusundan ng kung anumang gumagawa nito. At ilan sa mga comments sa video ito ang nagsasabi na ganito din di umano ang naririnig nila noong sila ay nagpupuntis pa. Ang sikat na YouTuber na si Omar na may-ari ng YouTube channel na Omar Gosh TV ay nakatanggap ng isang email mula sa isang Pinoy na nakatira ngayon sa US para paimbestigahan ang kanilang tahanan na di umano'y haunted. Ayon sa kwento ng Pinoy na ito ay nagsimula ang lahat ng kababalaghan nang makatanggap sila ng isang package mula sa Pilipinas na naglalaman ng mga gamit at pagkain, pati na rin ng isang kahoy na estatwa ng isang aswang. At matapos niya di umano'y itong i-display, ay nagumpisa na silang makarinig ng mga boses at tunog at madalas na di umanong nagigising na umiiyak ang kanilang anak tuwing gabi dahil may nakikita di umano itong nilalang sa kanyang kwarto. At isang gabi, narinig nilang sumisigaw ang kanilang anak sa takot at sinabi nito na may nakita siyang nilalang na nagbago ng anyo at hinila ang kanyang mga paa. Dahil dito ay napagpasya nila na lisanin ang bahay at sunugin ang estatwa na posible di umanong pinagmumula ng lahat ng kababalaghan. At sa pagpasok nga ni na Omar sa loob ng bahay na ito,
ay nagsimula na agad ang mga kakaibang pangyayari. See that? That adjusts. Dude, how was that? Oh my God! All of a sudden, there was this puzzle Gumagalaw on the nun, table, ah. and it just goes Oh. flying everywhere. It goes onto the floor. As I'm sitting there, I see Mahalata something mo go parang flying off the Inan table. lang ng What the hangin. hell was that? Kasi Dude, yung I mga, just saw yung mga, all of these ano, puzzle pieces just fly isang off the piraso ng table. mga puzzle, talagang gumaganon siya eh. Ano siya eh, nagpe-play siya eh. Saan ng hangin. God, bro. Whoa, it just moved again. Dude, no. Take it back. Take it back. I don't like it, bro. It's coming right back. Mabalik yung ball. Hello? Yeah, go in there. Show yourself if you're here. Maybe it's like a kid, bro. Like a kid spirit trying to play with us. Bro, I don't feel like there's no freaking kid. Nagumpisa silang makarinig ng isang tunog mula sa dining area. At nang sinubukan itong lapitan ni Omar ay bigla na lang naglibara ng mga puzzle pieces na ito. Matapos ito ay nakita naman nilang gumulong ang bolang ito na nasa tapat ng isang kwarto. Pero nang sinubukan nila itong silipin ay wala naman silang nakitang kahit ano na naroon. Di pa siya nagtatapos. Whoa, that's a lot. Cora, Danny. And Rob. So what pushed that ball earlier? I heard ball, I think. Why did you take over this house and kick the family out? I'm gonna just let this play, and you let me know what you want to say to us. Look behind you! Ano yun? Dude, I saw it from the corner of my eye. Look, it's not plugged in too. It is not plugged in. Bro, you scared the hell out of Hindi me. raw Dude, that nakasaksak yun. scared me. This just started moving out of nowhere. Level it. Are you from the Philippines? Can you tell us yes or no? Can you tell us where you're from originally? From God. Did I say from God? I think you did. You are not from God. What? Yes, 3. Crazy. What do you think? Ang gumalaw. Dude, What? the whole freaking table just moved. Nuh-uh. Bro, the whole table. Something just buried by the leg. Hindi ako nakagulat ko sa ano eh. Nakikita ko yung motor sa tunog eh. Sound effect eh. Habang nagsasagawa si na Omar ng spirit box session, nakita nila ang kusang paggalaw ng upuang ito na hindi naman di umano nakasaksak. At bago nila tapusin ang kanilang investigasyon, ay nakita pa nilang gumalaw ang mga upuang ito. Pero ang mas makapanindig balahibo dito ay nakuha ng kanilang kamera sa bahaging ito ang mabilis na pagdaan ng mistulang isang anino. Wow. May dumaan nga. Black figure. Yun o. May Hindi dumaan ito nga. napansin ni na Omar ng mga oras na ito at hindi din nila ito nabanggit sa kanilang video at itinuro lang ito ng ilan sa kanilang mga viewers. Pero ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na naidokumento ni Omar ay magpapatunay na totoong haunted ang bahay na ito. Isa nga kayang multo ang nagpakita sa bahaging ito. Ang estatwa nga kaya ng isang aswang ang may kagagawa ng lahat ng mga kababalakang ito. Kayo, ano sa palagay niyo? Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin. Nasa sa ating mga viewers na tumangging magpakilala.
At hindi na rin di umano niya maalala kung ano ang pangalan ng lalaking may-ari ng bidyong ito. Pero sa bidyong ito di umano, nakuha alas 4 ng madaling araw, ay nagpakita sa lalaki ang di umano isang aswang na nagkatawang baboy. Guys, kinabahan ako. Kalalasing ko na. Mayroong nakita yung tatay ko ng baboy ramo sa labas. Ulitin ang laki. Ito, yes. Baboy nga oh. Ano? Ako sa sarili ko, hindi ko masabing, ewan kasi wala naman ako dyan eh. Dun sa pangyayari na yan eh. Pero sa akin, hindi ko masabing ano yan, aswang. Kasi ang baboy pag nagugutom talagang, lalo kung sanay sa tao, lalapit sa tao yan. Kung alaga yan, malamang lang na malapit talaga sa tao yan, sanay sa tao. Kaya, pag nakakita ng tao yan, lalapit talaga yan. Kasi, ang ano nila niyan, instinct nila, bibigyan sila ng pagkain. Kaya, ganyan yan lumapit, kasi may nakitang tao. Pero hindi ko sinasabing ano yan na yung parang dinidibang ko yung ano na hindi. Sa kanila yan eh. Sa kanila nangyari yan. Wala naman ako doon. Yung time na yan. Squad through, may lapit. Laki! Hindi, nandito nga eh. Hindi papasok. Ito, nasa pinto eh. Binabantay niya. Uy, let's go na. Lasing ko na. Anong ginagawa mo dyan? Shh! Uy! Uy, gabi. Nang sinubukan ng lalaki na buksan ang pintuan at silipin ng di umano'y baboy, nakita niya ito na malapit sa kanilang pintuan at sinubukan pa ng baboy na ito na pumasok sa loob ng kanilang bahay na nagawa namang pigilan ng lalaki at itapoy. Matagal ng kwento-kwento na ang mga aswang ay may kakayahang mag-anyong hayop, kagaya ng pusa, aso at baboy. Pero hindi ako sigurado sa isang ito, kaya naman malaya kayong i-comment sa iba pa Tama. kung ano sa tingin nyo ang Hindi tayo isang ito. sigurado dyan sa ano eh. Nakikita natin eh. Ang video Sa nito akin, ay ipinadala naman sa atin sinasabi ko, ng isa sa binabase ating ko mga lang viewers sa na tumangking magpakilala. Experience ko. At ayon sa kanya ay Kasi wala di nag-alaga umano rin ito ako sa ng kanyang baboy. kaibigan na nakatira sa isang malayong probinsya sa Pilipinas. At ipinadala di umano sa kanya ang video ito para patunayan sa kanya na totoo ang mga aswang. Ito lang yung ano sa akin masabi ko lang ano. Hindi ko pa rin dinidibang yan. Hindi ko sinasabing fake yan. Kasi ayon sa matatanda, ang mga aswang hindi pwedeng abutan ng pagsikat ng araw. Nakita nyo naman maliwanag na eh. Kasi pag daw ang aswang inabutan ng araw, masusunog yan. Ayon sa mga kwento ng matatanda.
Makikita sa bidyong ito ang isang kakaibang nilalang na may katawang tao pero may ulo at mukha na parang pinaghalong aso at baboy. At sa tingin niya hindi ito isang maskara dahil makikita pa di umano sa bidyong ito na kumukurap ito. At ayon pa sa kwento ng kanyang kaibigan ay nung gabing makuli ito ay isa pa itong malaking hayop na parang isang baboy. Pero kinaumagahan ay nagbago di umano ito ng anyo. Pero gusto kong malaman ang opinion nyo sa bidyong ito at malaya kayong i-comment yan sa ibaba. May isa sa ating mga viewers ang nagpadala ng isang lumang video. Nakuha pati umano ng kanyang yumaong lolo na isang Amerikano na napangasawa ang kanyang Pinay na lola. At ang bidyong ito ay kuha isang gabi sa isang probinsya dito sa atin sa Pilipinas habang ang kanyang lola ay buntis noon at binabantayan ng kanyang lolo. Dahil may kakaibang nilalang di umano noon ang umaaligid sa kanilang bahay na nagawa din namang kuhanan ng video ng kanyang lolo. Narito ang video at pagmasdan mo ito ng mabuti. Malabo ang bidyong ito ay makikita dito ang isang itim na nilalang na may mahabang tenga at tumiilo na mga mata. Na base sa kwento ng kanyang lolo noon ay para di umanong isang mabangis na aso na may katawang tao at nang lilisik pa ang mga mata na magmula di umano nung makuhanan niya ay hindi na muling nagpakita pa sa kanila. Lagay nyo. Okay. Tapos na po yung ating minanonood ng mga video na nakakatakot. Maraming salamat sa mga nanood. At sa mga nag-likes, maraming salamat sa inyo. At sa mga nag-subscribe, maraming salamat sa inyo. Wala pa akong masabi pa. Kundi yung lang pasalamat sa inyo sa pagtangkilik sa panonood ng aking mga content. So, mula po sa aking puso, maraming salamat po sa inyo. Merry Christmas po sa inyong lahat. Shout out po sa inyong lahat. Kita ulit tayo sa sunod kong mga i-upload pang mga video. Muli, maraming salamat.